Mga kasama, alam mo ba na bawat gabi, habang tayo mahimbing na natutulog, may mga bagay na tahimik na nangyayari sa ating katawan na maaring magbago ng ating buhay? Para itong magnanakaw na pumapasok sa gitna ng dilim. Hindi mo namamalayan, ngunit ang pinsala ay malaki. Marami sa ating mga senior ang gumigising na may pamamanhid sa braso, kaunting pagkahilo, o kaya'y parang mabigat ang ulo. Kadalasan, iniisip natin na simpleng pagkapuyat lang ito. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, maaring ito na ang mga babala ng tinatawag na mini-strokes, maliliit na atake sa utak na hindi agad napapansin, ngunit unti-unting nagpapahina sa ating kalusugan. Isipin mo ito. 8 oras bawat gabi, inuulit-ulit natin ang isang posisyon sa pagtulog. Kung mali ang posisyong iyon, para tayong paulit-ulit ang humihigpit ang lubid sa ating lig, pinipigil ang malayang daloy ng dugo at oxygen papunta sa utak. At kung hindi ito maagapan, maaari itong magdulot ng malaking stroke. Hindi ito kuwento lang na gawa-gawa. Maraming doktor sa buong mundo ang nakapansin na ang simpleng paraan ng pagtulog ay may direktang epekto sa ating utak, puso at kabuuang kalusugan. Kaya ngayong gabi, dito sa Gintong Lambing, ibabahagi ko sa inyo ang mga posisyon sa pagtulog na dapat iwasan ng mga senior. At higit sa lahat, ituturo ko rin kung ano ang pinakamainam na posisyon para manatiling ligtas ang ating utak habang tayo ay natutulog. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa iyo. Ikaw, anong posisyon ang madalas mong gawin sa pagtulog? At nakaranas ka na ba ng pamamhid o parang tinutusok-tusok na pakiramdam paggising? Isulat mo sa komento. Pinabasa namin ang bawat karanasan at doon natin mas natutulungan ang isa't isa. Mga kasama, huwag nating maliitin ang simpleng detalye ng pagtulog sapagkat dito nakasalalay ang kalusugan ng ating utak at puso. Kaya samahan mo ako hanggang dulo ng video na ito. Dahil bawat minuto, maaring magdagdag ng dagdag na taon sa iyong buhay. Ngayon, simulan natin ang ating paglalakbay at alamin ang mga posisyong dapat iwasan sa pagtulog. Posisyon. Bilang 5, pagtulog na nakadapa na may braso sa ilalim ng ulo, mga kasama. Marami sa atin ang nasasanay matulog ng nakadapa, lalo na kung sanay na mula pagkabata. May ilan na nakahilig pa ang ulo sa isang unan at ang isang braso ay nakasiksik sa ilalim para mas comfortable. Pero alam mo ba na sa ganitong paraan ng pagtulog, tahimik na nababawasan ang daloy ng dugo hindi lamang sa ating mga braso, kundi pati na rin sa utak. Isipin mo ito, 8 oras na halos buong bigat ng katawan ay nakapatong sa dibdib at tiyan. Ang ating braso na nasa ilalim ng ulo ay naipit. Ang dugo ay hindi makadaloy ng maayos at habang tumatagal, unti-unting humihina ang supply ng oxygen sa mga ugat. Parang garden hose na natupi, may konting patak pero hindi sapat para sa halaman na mabuhay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang ganitong posisyon ay maaring magdulot ng micro-interruptions sa ating circulation. Hindi man agad stroke, pero pwedeng magumpisa sa pamamanhid, tusok-tusok na pakiramdam sa kamay o braso. At sa mga matatanda, lalo itong mapanganib dahil humihina ng elasticity ng ating mga ugat. Naalala ko ang kwento ni Carmelita, isang 62 taong gulang na retiradong mananahi. Araw-araw, maaga siyang gumigising para sa kanyang mga apo. Ngunit isang umaga, napansin niyang parang mahina ang kanyang kaliwang kamay. Akala niya simpleng pasma lang. Pero nang magpatuloy ito ng ilang linggo, nagpatingin siya. Doon nalaman na ang paulit-ulit na pagtulog na nakadapang may braso sa ilalim ng ulo ang nagbigay ng chronic compression sa kanyang ugat. Hindi ito ibig sabihin na bawat isang gabi ng pagtulog sa ganitong posisyon ay may kapahamakan agad. Ngunit kung ito ay nagiging habit taon-taon, ang pinsala ay naipon. At gaya ng nangyari kay Carmelita, dumarating ang sintomas kapag matagal nang may epekto sa ugat at nerves. Ano ang solusyon? Una, subukan ang memory foam pillow o mas mahapal na unan para hindi na kailangan pang isiksik ang braso sa ilalim. Pangalawa, pwedeng gumamit ng hugging pillow.
isang una na mayakap para makuha pa rin ang pakiramdam ng comfort ng hindi naipit ang braso. At higit sa lahat, sanayin ang sarili na humiga sa posisyong hindi nakadapa. Maaring mahirap sa una, pero unti-unting nag-a-adjust ang katawan kung paulit-ulit na sinasanay gabi-gabi. Mga kasama, tandaan natin, ang simpleng gawin na parang walang epekto kapag inulit ng libu-libong gabi ay nagiging sanhi ng seryosong problema. Kaya kung ikaw ay isa sa mga natutulog na nakadapang may braso sa ilalim ng ulo, ngayon ang tamang panahon para baguhin ang nakasanayan. Para mas ligtas ang daloy ng dugo at mas panatag ang ating utak. Posisyon bilang 4, pagtulog na nakadapa at nakaharap ang ulo sa isang tagiliran. Mga kasama, kung ang nakadapang may braso sa ilalim ng ulo ay delikado na, mas lalong may panganib kapag nakadapa ka at ang ulo mo ay nakapihit sa isang tagiliran. Marami ang nagsasabing komportable ito dahil nakakahinga ng mas maayos kaysa nakadapang dilatso. Pero ang katotohanan, ang lig at mga ugat sa paligid nito ay nakakaranas ng matinding pressure na hindi natin namamalayan. Isipin mo, ang ating ulo ay may bigat na halos 5 kilo. Kapag inikot ito sa isang gilid at nanatili ng 6 hanggang 8 oras, ang carotid arteries, ang pangunahing daanan ng dugo papunta sa utak, ay naipit at na-stretch. Parang goma na hinila ng sobrang tagal. Sa umpisa, kaya pa. Pero paglipas ng taon, napupunit at lumalapad ang daanan ng kolesterol at para. May nakilala kong Ginoo, si Manuel, 59 taong gulang at dating jeepney driver. Dahil sa pagod, mabilis siyang nakakatulog tuwing gabi, nakadapa, nakapihit ang ulo palagi sa kanan. Sa una, simpleng paninigas lang ng batok ang kanyang reklamo. Ngunit nang magsimulang lumabo ang kanyang paningin at sumakit ang ulo tuwing umaga, nagpatingin siya. Natuklasan na mayroon na siyang pagkipot sa carotid artery dahil sa taon-taong pressure sa lig habang natutulog. Hindi ito simpleng sakit sa lig. Ang pagkipot ng carotid artery ay isa sa mga pangunahing dahilan ng stroke. At sa mga senior, lalo itong lumalala dahil natural nang tumitigas at kumakapal ang ating arterial wall habang tumatanda. Dagdagan pa ng maling posisyon sa pagtulog at nagiging perpektong kondisyon para sa pagbabara ng ugat. Mga kasama, baka isipin mo, paano ko babaguhin ang nakasanayan ko? Hindi ito madali pero posible. Una, maaari kang gumamit ng body pillow para suportahan ang iyong katawan at pigilan ang pagdapa. Pangalawa, subukan ang cervical support pillow na nagbibigay ng tamang alignment sa lig. May ilan ding gumagamit ng maliliit na unan sa gilid para hindi basta-basta makapihit ang ulo habang natutulog. At dito ko rin gustong ipasok ang isang mahalagang paalala. Kung nararamdaman mong madalas kang gumigising na may pamamanhid sa lig, pagkahilo o panlalabo ng paningin, huwag itong ipagwalang bahala. Magpatingin agad sa doktor para makasiguro na maayos ang daloy ng dugo. Mga kasama, kung hanggang dito ay natututo ka, baka gusto mo ring i-share ang video na ito sa kapwa mo senior. Baka sila man ay may maling posisyon sa pagtulog na hindi nila namamalayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka ito na ang tamang panahon. Dahil sa gintong lambing, sama-sama nating inaalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Posisyon. Bilang 3, pagtulog sa tagiliran na nakasandal ang braso sa ilalim ng ulo. Mga kasama. Isa sa pinakakaraniwang posisyon ng pagtulog ay ang paghiga sa tagiliran. At para sa marami, natural na inilalagay ang isang braso sa ilalim ng ulo o unan para mas komportable. Para bang sariling pillow ang braso. Ngunit, alam mo ba, ang simpleng gawin na ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa ating nerves at ugat. Kapag ang bigat ng ulo ay nakapatong sa braso sa loob ng maraming oras, naipit ang tinatawag na brachial plexus, isang komplikadong network ng nerves na kumukontrol sa ating balikat, braso at kamay. Ang epekto, pamamanhid, tusok-tusok na pakiramdam at sa kalaunan panghihina ng mga muscles. Ngunit hindi lamang iyon.
Sa ilalim ng braso at leeg ay dumadaan ang mga ugat na responsable sa pagdaloy ng dugo papunta sa ulo. At tuwing gabi, unti-unting nababawasan ang oxygen supply sa utak. Naalala ko si Leticia, isang 64 na taong gulang na dating guro. Napaka-health conscious niya, mahilig maglakad tuwing umaga at kumakain ng masustansya. Ngunit sa loob ng 40 taon, nakasanayan niyang matulog ng nakatagilid at nakasiksik ang braso sa ilalim ng ulo. Noong una, simpleng memory lapses lang. Nakakalimot ng mga pangalan, mga numero. Ngunit kalaunan, napansin ng kanyang pamilya na hirap na siyang magsalita ng tuwid. Nang siya ay magpa-check up, natuklasang mayroon siyang mga white matter changes sa utak. Mga pinsalang kaugnay ng paulit-ulit na kakulangan sa oxygen habang natutulog. Hindi natin madalas iniisip na ang isang maliit na gawi ay makakapagdulot ng ganitong epekto. Pero isipin mo, kung bawat gabi ay 2 oras na kulang supply ng oxygen sa utak, sa loob ng 10 taon, gaano karaming oras ang ninanakaw nito sa kalusugan ng ating isip? Ano ang solusyon? Una, iwasan ang paggamit ng braso bilang unan. Gumamit ng contoured side pillow na sumusuporta sa leeg at balikat para hindi na kailangan isiksik ang braso. Pangalawa, pwede ring gumamit ng hug pillow o yakap na unan para makuha pa rin ang pakiramdam ng seguridad. Pangatlo, kung nahihirapan mag-adjust, simulan sa maliliit na hakbang. Halimbawa, 1 oras bawat gabi sa bagong posisyon hanggang masanay ang katawan. Mga kasama, tandaan natin, ang utak ay parang hard drive ng ating buhay. Bawat alaala, bawat kaalaman, bawat kwento ay nakatago rito. At kung papabayaan nating maipit ang daloy ng dugo sa gabi, unti-unti nating hinahayaan na mabura ang mga pahina ng ating sariling kasaysayan. Kaya kung nakasanayan mong matulog sa tagiliran na ang braso ay nasa ilalim ng ulo, ngayon ang tamang panahon para baguhin ito. Hindi pa huli para pangalagaan ang iyong memorya, ang iyong lakas, at ang iyong kinabukasan. Posisyon bilang 2, ang baluktot na pretzel na posisyon. Mga kasama, kung minsan sa paghahanap ng komportableng tulog, marami sa atin ang nasasanay sa kakaibang posisyon. Isa na rito ang tinatawag na pretzel position, kung saan ang itaas na bahagi ng katawan ay nakapihit sa isang direksyon, habang ang ibabang bahagi naman ay nakapihit sa kabila. Madalas may isang binti pa na nakapatong sa unan at ang likod ay bahagyang nakaunat. Para sa ilan, ito ang pinakamasarap na paraan para makarelax ang likod. Pero sa totoo lang, ito rin ang isa sa pinakadelikadong posisyon para sa mga ugat ng ating utak. Bakit? Dahil sa posisyong ito, ang ating gulugod ay napipilipitit at kasama nito ang mga ugat na dumadaan sa vertebral column, ang vertebral arteries, ay naipit at napipilipit din. Ang mga ugat na ito ang nagdadala ng halos 20% ng dugo sa utak. Kapag sila ay naipit, nagiging magulo ang daloy ng dugo. At ang magulong daloy ay parang trapikong nagdudulot ng banggaan, maaring magbunga ng pamuo ng dugo at sa huli, stroke. Naala ko ang kwento ni Rodolfo, isang 55 taong gulang na construction worker. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon siya ng back injury kaya nasanay siyang matulog ng baluktot ang katawan para raw maibsan ang sakit. Sa una, parang nakakatulong na. Pero isang umaga, nagising siyang nanlalamig at nanghihina ang kaliwang bahagi ng katawan at hirap magsalita. Agad siyang dinala sa ospital at doon nakita na may stroke sa bahagi ng utak na dinadaluyan mismo ng vertebral arteries. Masuwerte si Rodolfo at nagapan siya sa loob ng tinatawag na golden hour. Ngunit ang aral ay malinaw. Ang paulit-ulit na pagtulog sa baluktot na posisyon ay nagdudulot ng pag-ipit sa ugat na maaari namang iwasan. Ano ang solusyon? Una, gumamit ng maraming unan para mapanatiling tuwid ang alignment ng katawan. Maaari kang gumamit ng knee pillow sa pagitan ng mga binti upang hindi bumaluktot ang balakang. Pangalawa, maglagay ng maliit na roll towel o manipis na unan sa ilalim ng baywang para suportahan ang gulugod.
Sa ganitong paraan, nakakaiwas sa labis na pag-twist habang natutulog. At higit sa lahat, kung ikaw ay may kasaysayan ng back pain o injury, huwag ipagwalang bahala. Mainam na kumonsulta sa doctor o physical therapist para makahanap ng ligtas na paraan ng pagtulog na hindi nakakadagdag sa panganib ng stroke. Mga kasama, madalas nating isipin na ang posisyon sa pagtulog ay maliit na bagay lamang. Pero tandaan, 8 oras bawat gabi. Kung mali ang posisyon, libu-libong oras ng ating buhay ang nagiging kapalit. Huwag hayaang maging sanhi ng kapahamakan ang isang bagay na dapat sana ay nagbibigay ng pahinga. Posisyon. Bilang isa, ang masikip na fetal position. Nakayuko ang baba sa dibdib, mga kasama. Marahil ito ang pinakakaraniwang posisyon ng pagtulog sa buong mundo, ang fetal position. Nakabaluktot ang katawan, nakadikit ang baba sa dibdib, parang bumabalik sa sinapupunan. Para sa marami, ito ang pinaka-komportableng posisyon, lalo na kapag malamig ang gabi o kapag naghahanap ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit, sa kabila ng pakiramdam ng ginhawa, ito rin ang pinaka-nakapinsalang posisyon para sa utak ng mga senior. Ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag natutulog tayo na nakabaluktot ng sobra? Kapag ang baba ay masyadong nakadikit sa dibdib, naipit ang carotid arteries, ang pangunahing ugat na nagdadala ng halos 80% ng dugo sa utak. Kapag naipit ito, bumababa ang daloy ng dugo at oxygen. Hindi lang iyon, ang jugular veins na responsible sa pagbabalik ng dugo palabas ng utak ay naapektuhan din. Ang resulta, para itong trapikong hindi makapasok o makalabas, nagkakaroon ng pressure buildup na nagdudulot ng panganib ng stroke. May nakilala akong senior na si Alfredo, isang 68 taong gulang na retiradong accountant. Dahil sa kanyang anxiety, mas nasasanay siyang matulog ng nakabaluktot ng mahigpit, halos nakadikit ang tuhod sa dibdib. Napansin ng kanyang asawa na madalas siyang humihingal sa gabi at namumutla ang mukha. Hanggang sa isang umaga, nagising si Alfredo na hindi makapagsalita at manhihina ang kananyang katawan. Nang suriin, lumabas na hindi lamang isang stroke ang naranasan niya, kundi maraming maliliit na silent strokes na unti-unting nagbawas sa kalusugan ng kanyang utak. Hindi ito para takutin ka, mga kasama, kundi para ipakita na ang isang gawin na akala natin ay ligtas, ay maaring maging dahilan ng seryosong problema. At ang masakit, nangyayari ito ng tahimik at paulit-ulit sa bawat gabi na lumilipas. Ano ang maaring gawin? Una, iwasang ibaluktot ng sobra ang katawan habang natutulog. Gumamit ng cervical pillow para manatiling neutral ang lig, hindi nakayuko. Pangalawa, maaring gumamit ng pregnancy pillow o malalaking body pillow para hindi tuluyang mapayakap ang sarili ng masyadong masikip. At pangatlo, kung ikaw ay may anxiety o stress na dahilan ng pagkakabaluktot, huwag mahiyang humingi ng tulong. Maaring sa pamamagitan ng counseling, relaxation techniques, o simpleng breathing exercises bago matulog. Mga kasama, tandaan natin, ang pagtulog ay panahon para mag-repair ang utak at katawan. Ngunit kung sa bawat gabi ay binibigyan natin ng hadlang ang sariling dugo at oxygen, unti-unti nating binabawasan ang mga tao dapat ay puno ng lakas at alaala. Kaya ngayong gabi, kung nakasanayan mong matulog ng mahigpit na nakayuko, subukan mong palitan. Huwag hayaang ang ginhawang pansamantala ay maging kapalit ng iyong pangmatagalang kalusugan. Pinakaligtas na posisyon, ang supine position na may bahagyang elevation. Mga kasama, matapos nating pag-usapan ang 5 posisyong delikado, natural na tanong, kung ganoon, alin ang ligtas? Ang magandang balita, meron at mas simple pa kaysa inaasahan mo. Ito ang tinatawag na supine position o pagtulog ng nakatihaya na may bahagyang elevation ng itaas na katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Nakatihaya ka, ang likod ay nakalapat ng maayos at ang ulo at dibdib ay bahagyang nakataas. Karaniwang nasa 15 hanggang 30 degrees lang. Sa ganitong paraan, ang lig ay nasa neutral position, hindi nakayuko, hindi nakapihit,
at hindi naiipit ang carotid arteries. Ang dugo ay malayang dumadaloy papasok at palabas ng utak. Para itong maayos na kalsada, walang trapiko, walang bara, tuloy-tuloy ang biyahe. Bukod pa rito, nakakatulong din ang posisyong ito laban sa acid reflux, sleep apnea, at hilik, mga kondisyon na madalas na nagpapalala ng panganib ng stroke sa mga senior. Sa madaling salita, isang posisyon para sa maraming benepisyo. Isang halimbawa si Rosario, 71 taong gulang na retiradong guro. Sanay siyang matulog sa fetal position simula pa kabataan, pero nang maranasan niya ang madalas na pagsakit ng ulo at pagkahilo sa umaga, sinubukan niyang magbago. Gumamit siya ng wedge pillow para bahagyang maitaas ang kanyang katawan at isang cervical pillow para suportahan ang lig. Sa simula, hirap siyang makatulog. Pero sa loob ng 3 linggo, unti-unti siyang nasanay. Sa follow-up check-up, bumuti ang kanyang tulog, nabawasan ang pagod sa umaga, at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Paano mo ito magagawa sa iyong bahay? Narito ang ilang simpleng hakbang. Mag-invest sa tamang unan, isang wedge pillow o kahit improvise na 2 o 3 unan para maitaas ang itaas na bahagi ng katawan. Gumamit ng cervical pillow, suportahan ang lig para manatiling diretso at hindi nakayuko. Lagyan ng unan sa ilalim ng tuhod para mabawasan ang pressure sa likod at maiwasan ang pag-slide pababa. Sanayin ang katawan. Simulan sa 15 to 20 minuto bawat gabi, pagkatapos dagdagan ng oras hanggang maging natural na. Maglagay ng unan sa gilid para hindi ka basta-basta mag-roll sa maling posisyon habang natutulog. Mahalagang paalala rin, kung ikaw ay may kasaysayan ng sakit sa puso, matinding sleep apnea o iba pang kondisyon, mabuting kumonsulta muna sa doktor bago mag-shift ng posisyon. Laging ligtas kung may gabay ng profesional. Mga kasama, tandaan natin, 8 oras bawat gabi, halos 1/4 bahagi ng ating buhay, ginugugol natin sa pagtulog. Kung tama ang posisyon, bawat gabi ay pagkakataon para ayusin ang ating utak at katawan ng sarili. Ngunit kung mali, bawat gabi ay parang maliit na hakbang papunta sa kapahamakan. Kaya pili natin ang posisyon na nagbibigay ng lakas at kalusugan. Sa supine position na may bahagyang elevation, pinibigyan mo ang iyong utak ng sapat na oxygen, ang iyong puso ng mas magaan na trabaho, at ang iyong katawan ng tunay na pahinga. Mga kasama, huwag nating hintayin na maranasan muna ang sakit bago tayo magbago. Ngayon pa lang, subukan mo ang pinakamainam na posisyon. Dahil bawat gabi ng ligtas na pagtulog ay dagdag taon ng malusog na buhay. Mga kasama, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay ngayong gabi. At kaya ng lahat ng kuwento, mahalaga na balikan natin ang mga aral na natutunan. Natuklasan natin na may 5 posisyon sa pagtulog na tahimik na ngunit mapanganib. Una, ang nakadapa na may braso sa ilalim ng ulo na nagdudulot ng pag-ipit sa ugat at pamamanhid. Ikalawa, ang nakadapa na nakapit ang ulo sa tagiliran na nagpapahirap sa carotid arteries at maaaring magdulot ng stroke. Ikatlo, ang pagtulog sa tagiliran na may braso sa ilalim ng ulo na sumisira sa ating brachial plexus at unti-unting bumabawas sa daloy ng dugo sa utak. Ika-4, ang pretzel o baluktot na posisyon na pumipilipit sa vertebral arteries at maaring magbunga ng clot. At higit sa lahat, ang masikip na fetal position na sabay-sabay na nag-iipit sa carotid at jugular veins. Dahilan upang mabawasan ang oxygen ng utak at magpataas ng panganib ng stroke ng maraming beses. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib na ito, may isa ring posisyon na may tuturing na ligtas, ang supine position na may bahagyang elevation. Isang simpleng paraan, ngunit kayang magbigay ng mas malusog na daloy ng dugo, mas maayos na pahinga, at dagdag proteksyon laban sa stroke. Mga kasama, mahalagang tandaan. Ang pagtulog ay hindi lamang oras ng pagpapahinga, kundi oras din ng pag-repair ng ating utak at katawan. Kung mali ang posisyon, bawat gabi ay parang maliit na pinsala na naipon sa paglipas ng taon. Ngunit kung tama, bawat gabi ay dagdag lakas, dagdag sigla,
dagdag buhay. Paalala medikal, kung ikaw ay may kondisyon gaya ng hypertension, sakit sa puso, diabetes, sleep apnea o iba pang malalang karamdaman, mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago magbago ng sleeping position. Ang bawat katawan ay kakaiba at ang personal na payo mula sa isang profesional ang pinakamahalaga. Ngayon, bago tayo magpaalam, nais kong anyayahan ka. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iba pang mga senior, baka ito ang makapagligtas ng kanilang buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Dahil sa Gintong Lambing, araw-araw ay may mga kwento, gabay at paalala para sa kalusugan ng ating mga nakatanda. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang iwan ang iyong karanasan sa komento. Nakatulog ka na ba sa alinman sa mga posisyong nabanggit? Nakararanas ka ba ng pamamanhid, brain fog o paggahilo pagbangon? Ang iyong sagot ay hindi lamang para sa iyo. Makakatulong din ito sa kapwa nating seniors na nakikinig at naghahanap ng kasagutan. Mga kasama, sa bawat gabi na ilalaan natin sa tamang posisyon ng pagtulog, pinibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na mamuhay ng mas mahaba, mas masaya at mas payapa. Kaya ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, isipin mo ito. Ang iyong paraan ng pagtulog ay maaaring maging pinakamahalagang health decision mo ngayong taon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Naway ang lambing ng gabay na ito ay magbigay sa iyo ng panatag na tulog at panibagong lakas para sa bukas. Hanggang sa muli, paalam at magandang gabi.